Okay, what's up, what's up? Uy, lakas ng hangin ngayon sa Gigat Sour. What's up sa inyo, mga kaibigan, kapatid? So, yan, kakaut lang natin sa trabaho. Kakaut lang natin sa trabaho, no? Kamusta naman ang bagong taon at Pasko ninyo? Basta naman, kamusta? Kung ako tatanungin nyo, so far, okay naman. Matagal tayo walang upload. Kasi, ano mo naman, inuna muna natin gumala, no? December, galing tayo ng Cebu, tapos siyempre pagbalik trabaho, tapos holiday, kaya di ko na naisip mag-upload ulit eh. So ngayon na lang ulit, although meron dapat akong i-upload, hindi ko na lang na upload kasi baka maka-copyright. In-upload ko na lang sa personal account ko. So ayan, kung tatanungin nyo ako, okay yung experience sa Cebu. Yun nga lang, medyo minalas tayo. Second day, nilalagnat na ako. 4 days lang kami doon. So, sorry sa ubo. Grabe no, January, pero ang lamig. Grabe. So, pauwi na tayo. Okay. So, currently, no, naka 3,170 odo na tayo sa motor natin, no. Naka first change oil na ako, then second change oil. Ang suggestion kasi sa kasa is gumamit ng Kimco na langis, at least 4 oils, no, 4 na change oil na puro Kimco bago mag-iba. Pero kasi hindi kasi ko fan ng Kimco oil, sa totoo lang. Kanya-kanya naman tayo preference eh. Tsaka void na yung warranty siguro, pero hindi ko din alam. Gusto ko gumamit ng ibang langis eh, kasi mas prefer ko talaga yung Shell long drive. Yan. Kasi ang system ko kasi twice lang ako pumapasok sa office, then the rest bahay na. Pag hindi kasi ko yung nasa office, ang gumagamit kasi ng motor ko si Papa, ginagawa niyang kapalitan tong motor. So ang trabaho niya, location ng trabaho niya is Binangonan, tapos bahay namin ng Tipolo. So alam mo na, syempre medyo hassle yon, hassle na ang layo. Gusto motor ni Papa eh. So siya long drive, di ba? Gagamitin niya araw-araw, tapos hindi, tapos ipanghahatid, ipang susundo pa sa kapatid ko. Yung kapatid ko sa Cubao, di ba, layo. So ako yung di ba? Ako yung talo pag puro Kimco. Okay naman ako sa Shell long drive eh. Dati ko na din naman siyang ginamit. Ang max ko sa Shell long drive is 2.5 lang. Nakalagay naman doon up to 6,000. Feeling ko yung 6,000 kung hindi mo naman masyado ginagamit, hindi din ako maalam sa viscosity level ko kung paano sukatin. So okay na sa akin yung 2.5. Sobrang laking bagay na nun. Then syempre time to time chine-check yung langis. So far naman sa Kimco Skytown natin, hindi naman siya kumakain ng langis. Like hindi yung kumakain yung literal. Na siya, hindi siya yung nagbabawas ng langis. Kasi may mga ganong motor eh, yung naglagay ka ng 800 pala. 800 liters, tas pagka change oil mo, kinuha mo yung langis, ang nakuha na lang is 750, 700, minsan less. Kasi nga kinukuha na nung makina or tumatagas, pwedeng ganun. Yun yung hassle, kaya ayoko ng ganun eh. Sa Shell long drive kasi, yun na nga yung purpose, long drive. Antipolo to Binangonan, tas Binangonan to Antipolo, tas Antipolo to Cubao.
So perks ng Shell Long Drive is mas maganda siya, no? Hindi din ganun kainit yung makina. Hindi tulad nung sa Kimco, no? First time ko lang naman kasi nagamit yung Kimco talaga. Siguro baka dahil hindi lang din ako sanay, pero syempre yung unang langis na nilagay dito is Kimco. Tapos ang next na nilagay is Kimco ulit, no? Ay, grabe yung sasakyan, no? Ay magbigay yung ano niya, grabe makadikdik. Okay ba? Well, Pasig kasi to, traffic talaga. Hindi ka sisingit at hindi ka papasok, wala, mahihirapan ka talaga. Sanayan lang. So dito tayo sa kanan. Dito tayo sa kanan na part. Hindi, niisip ko sana kumanan pa kasi mas madali pumasok eh. Kaso lang, ito na. Padaan po. Thank you. Sa singitan, wala akong problema, no? Again, 120 kilo ako. Sa mga ngayon lang manonood ng vlog ko, 120 kilo po ako. So parang 2 taon na rin kagad yung nakasakay sa motor, 'di ba? Ganoon po ako kabigat. Pwedeng more, pwedeng less, basta hindi ako bababa ng 120 kilo. Hindi ko alam eh, kailan pa ba huling nagsukat ng timbang, hindi ko na maalala. Then sa hatakan may angkas ako 120 kilo plus at least 80 kilo o 90 kilo kasi may bit kasi ako na ano eh. Pag pumapasok kasi ako sa office, may bit akong 2 laptop. Tapos kapatid ko may dalang tumbler, may laman na tubig. Tapos syempre bigat pa ng kapatid ko. So sum up nyo na lang. Kayo na lang bahala. Sa hatakan naman, parang na top speed ko siya nung umaga. Inabot lang ako ng 98. Tagal inabot yung 98. Like ano siya, bumuelo talaga ako. Nag ano na siya eh, medyo bumagal na siya sa part ng 89. Yan. Doon na siya nag ano, parang split, syempre seconds naman din ang ano pagitan. Hindi naman gano'ng katagal pero syempre 'di ba? Alam mo naman yung bumubuelo eh. Yung bumubuelo sa na ano na lang pinipili talaga. Pero kung mas magaan kayo sa akin, for sure mas mabilis kayo. Yun naman yun eh. Mas magaan, mas mabilis ang motor. Mas mabigat, syempre mas malakas kumain ng power. Eh ganun talaga. Well, binili ko naman yung motor na to for comfort. I have no problem sa power. I'm happy with the power na binibigay ng motor. Okay na okay ako dito. Oh. Okay po. Ayan. Uy, mapagbigay si kuya. Grabe. Ayan. So kailangan na natin medyo bilisan ng konti dahil uulan na. 2 bars na lang ako. Antipolo to Pasig. Tapos Pasig to bahay. Siguro yung full tank ko, kung ako lang gagamit ng motor ko, abutin siya ng 2 weeks. Kasi 2 days lang ako sa office eh. Pero kung araw-arawin mo, sakto lang din. Parang average gas consumption lang din naman. Hindi naman siya nalalayo sa mga favorite yung ano, mga Japanese bikes, no? Kasi doon lang din naman naka-compare ang Kimco kasi wala naman iba. Wala naman iba masyado na i-compare, no? Yung iba sa mga kaibigan natin dito, no, na subscriber. O nga pala guys, baka naman nakikisuyo na ako. Kung nagustuhan nyo man yung mga vlogs natin at gusto nyo pa makita ng mga ganito pong vlogs,
At pag masuportahan yung paglalakbay natin, no, ano nyo naman ako, follow nyo naman ako, follow sa FB kung may time kayo mag FB, follow nyo ako. Same lang din, ang pangalan. Lalagay ko na lang sa comment section or sa description nitong YouTube channel. Then sa YouTube, yes, sa YouTube please. Lapit na tayo, no? Lapit na tayo magwagi sa YouTube. Kailangan na lang natin ng subscribers. So, humingi ako ng suporta sa inyo. So, mabalik tayo, no? Hindi ko pa na, actually nababasa ko na yung comments ng iba, pero wala pa akong time mag-reply kasi medyo busy din talaga. Hindi naman ako full-time vlogger na kaya ko mag-reply lagi sa inyo eh. Kung kakayanin, bakit hindi, di ba? Yun lang naman. Kung kakayanin, magre-reply ako, pero usually gising naman ako niyan. Talagang, alam niyo yun, it takes a beautiful mindset to respond. May mga haters na rin tayo, hindi ko ba alam. Hindi naman haters na galit talaga, pero di ba, angas mag-comment eh. Angas mag-comment eh, ayoko naman patulan. Diyos ko, sobrang babaw na. Papatulan ko pa ba? May comment siya sa una kong video, sa pangalawang video, bad comment pa din. Sa third video, bad comment pa din. Diba, ikaw na lang gumawa ng YouTube, ikaw na din mag-upload, tapos susgahan na lang din kita kasi ang hirap eh. Anyway, hindi tayo gumawa ng YouTube para mangaway. Ano pa ba? Traffic, no? Traffic. Kamusta? Pagdating sa ulan, okay naman. No, yung motor natin, wala namang problema eh. Sa motor na to, maganda siya. Underpowered ng very light. Yan ang masasabi ko talaga. Pero when it comes to, alam nyo naman, di ba? Safety features, parang sulit na. 118,500. May ABS, may TCS, tapos naka maxi scoot na position ka pa. Sobrang relax ang position na to. Kung alam nyo lang, sobrang relax ang position na to, mga kaibigan. To, tingnan nyo, nagdadrive ako, nakaganito. Chill lang, chill. Oh. Chill. Hindi ako nag-aalangan sa preno, hindi ako nag-aalangan sa gulong. Pagkabili natin dito, no, ang nakalagay dito na gulong is Kenda. Ako kasi hindi ako familiar sa gulong. Nakikita ko lang yung Kenda sa bike. Pero sa motor, ngayon ko lang siya nakita at nagamit. Okay naman, makapit. Pero syempre, di ba, di mo naman kailangan sagad-sagarin yung motor para lang malaman mo kung kakapit o hindi. As much as possible, ano lang, normal na driving lang. Syempre sa corners, doble ingat. Pagdating naman sa mga wet roads, yan. Sa wet roads guys, alam nyo naman, hindi na kailangan pang sabihin, magdoble ingat po tayo. Kahit gaano pa kaganda yung gulong mo, may times at may times or may araw talaga na wala, sadyang malas lang. So, sa motor na to, ano kaya yung mga possible na upgrades na pwede natin gawin? Alam niyo sa Kimco Skytown na Facebook page, may mga nakikita ako na yung iba nagpalit ng YSS. Kasi yung iba, dahil nga sa lapad ng upuan ng Kimco Skytown, ano sila, nagiging tingkayad, lalo na yung mga hindi din naman katangkaran. Tulad ko, ako, tiptoe ako sa motor ko eh. Tiptoe ako sa motor ko. So yung mga hindi naman katangkaran talaga dyan, na tulad ko, natin, no? Ginagawa nila, nagpalit sila ng YSS, parang 307mm yata yun, o 305, hindi ko sure eh.
Eh ako kasi gusto ko muna sanang enjoyin yung stock kasi adjustable naman siya, 'di ba? 3 ano eh, adjustable siya. Hindi ko sure kung ano yung tawag pero 3 3 sets eh, 'di ba? Yung default is nasa mid yung settings ng Kimco Skytown. Then kung mabigat-bigat ka at may iaangkas ka, edi tigasan mo, 'di ba? Taas mo. Pero kung wala naman, edi baba mo. Alam ko ganun logic nun eh. Tapos, yun na nga, things to upgrade is yung shock. Then the next for me talaga, kung napanood nyo sa European 125 ng Kimco Skytown, prefer ko yung ganun. Ang ganda nung nila, windshield nila. Mababa lang, as in hindi nga siya windshield eh, parang cover na nga lang sa harap eh. Gusto ko yung ganun compare sa windshield, kasi taas yung windshield. Pag medyo mabilis ka na, nakakatakot na kasi yung lakas na nung hangin. Unlike naman sa sa ganun kaliit eh, 'di ba, wala kang iisipin. Nakaisipin masyado. Maliit eh. Ang sampa ng hangin sa katawan mo, yun nga lang, bugbog yung katawan mo sa hangin. Kung willing ka naman tiisin yun, bakit hindi? Kung hindi naman, edi tiisin mo na lang to. Hindi naman siya actually tiisin kasi maganda naman siya eh. Maganda ang windshield ng ating Kimco Skytown. Talagang, alam nyo lang, hindi lang, lahat naman kasi ng rider may kanya-kanyang preference eh. Eh kung magkakaroon ng aftermarket nito, syempre, mali mo, baka mapabili din tayo. Then, third thing to upgrade for me siguro, minimal upgrade lang siya, pero gusto kong palitan yung sa may yung digital board nito, yung digital display, no? Masyado siyang maliwanag talaga, as in malakas yung headlight mo, lalo na pag nag high beam ka, malakas. Ang problema mo naman, ang lakas na sa mata ng ilaw. Chinek ko dun sa booklet, ilang beses ako nag-review eh. Like, talagang kala mo nag-aaral ako eh. Inaral ko na inaral yun, chinek ko ng chinek kung may magagawa pa ba ako para hinaan yung liwanag, kaso wala na. So talagang kailangan talagang bumili ka na lang nung smoke lens. Kung magkakaroon man ng smoke lens, promise bibili ako agad. Smoke lens lang, palag na to. Hindi naman siya big of a deal eh, kasi smoke lens hindi mo naman kailangan talaga i-darken kasi sobrang liwanag na niya. Eh pag nilagay mo ng smoke lens, kita pa rin naman yan. Hindi ka naman nabulag sa digital panel mo. Tas ano pa ba? Gusto kong siguro may in order na ako sa Shopee, guys, no? Hindi sa Shopee. May in order na ako, guys, na gusto ko kasing kuberan yung so next is gusto kong cover is for sa seat cover siguro. Next upgrade ko, minimal upgrade is yung seat cover niya, kasi wala naman tong seat cover talaga. Ang con ko lang kasi, issue ko pag naulanan, nakapitan ng tubig, syempre ang laki ng upuan, basa talaga pag upo mo eh, lalo na sa tulad ko na malaki-laki. Unang upo, lapat ang puwet, basa agad. Tanggapin na natin, sinasabi ko lang yung totoo eh. Ganun naman kasi talaga, basa talaga eh. Hindi naman tayo magkakaparehas, di ba? Yung iba may parkingan na sarili, pag papasok yung motor sa bahay, syempre hindi man lang nadapuan ng ulan yung motor nila. May ganun talaga. Meron namang tulad natin na, di ba, normal na tao, magparkingan sa labas.
Pagka naulan, pag di mo kinoberan, wala, basa. Yun lang. At yun lang siguro. Wala naman talaga major upgrade kasi okay na okay yung motor sa halagang 118,500. Libre pa rehistro, diba? Yun kasi yung ano eh, binili ko kasi to si Geto ng cash. Tapos ano tayo, pinagpala, may promo that day. Nakuha natin siya ng SRP, tas libre yung rehistro for 3 years. So SRP lang talaga, 18,500. May hilingin ka pa ba? Ako wala na eh. Yun na yun eh, nasa sayo na lahat eh, kasi di ba, libre rehistro. Yun nga lang, wala kang libreng helmet. Yun palang parang gugustuhin ko kung meron, no? Kung merong chance na bumili dati na may libreng helmet, ayun, sobra swerte mo na, libre na rehistro, libre pa helmet. Dapat binigay na lang sa'yo ng kasa ng buo, diba? Binigay na lang sa'yo na libre. Joke lang. Hindi, basta kung ano man yung pinakalibre na binigay ng kasa. Malaking bagay na kasi yung libre rehistro eh. Magkano rehistro pag kumuha ka ng motor? 3,000. Eh yung 3,000 mo, helmet na yun, diba? Yung karamihan sa atin, mga LS2 lovers dyan, no? Pinakauna kong helmet, LS2 na blazing white red. Yun yung pinakauna kong LS2 na helmet, full face. Tas nung medyo nakaka luwag-luwag, bumili tayo ng half face na KYT. Bumili tayo ng KYT. Bumili tayo ng KYT na half face. Tapos next is bumili pa tayo ulit ng helmet, yung modular. Alam nyo kasi guys, hindi naman sa discourage ko kayo na bumili ng modular. Sa modular, matibay naman yan. Matibay yan, hindi naman yan i-approve kung hindi matibay, di ba? Ang problema lang kasi sa modular, syempre iba pa rin yung tibay ng buo kumpara sa magkahiwalay, di ba? Ang full face kasi buo siya, buong shell hinulma para maging matibay, while yung half face naman, modular naman is something na mo yun, anything that moves can easily be break, ika nga nila, diba? Pero nasa sa inyo yan, kasi kung kaskasero kayo, I suggest mag full face na kayo. Hindi naman natin masasabi ang aksidente. Kung magmo-modular ka, dapat chill ride ka lang, chill ride. Although, di ba, nasa sa'yo pa rin naman yan, preference mo kung paano ka mag-drive. Ikaw lang din naman ang magiging responsable sa mga ginagawa mo. Maging maingat, maagap, mga kaibigan, kapatid. Huwag niyong pabayaan yung sarili. Again, yun lang yung minimal na gusto ko na baguhin sa motor na to, no? Pag nagkaroon na siguro ng aftermarket. So far, ang nakikita ko pa lang ngayon sa Kymco Skytown natin is yung K3 na bracket. May nagpo-post niyan sa mga FB page ng Kymco Skytown. Try to join, no? Join kayo. Lalo na sa mga owners ng Kymco Skytown. Much better kung mag-join kayo doon, tapos in case may mga tanong kayo at merong kayang sumagot, may sasagot. Sobrang approachable at friendly ng mga owner ng Kymco Skytown eh. Based sa sa nakikita ko sa page, kasi pag may mga nagtatanong,
may mga sumasagot talaga agad. Yung iba nga nag-share pa kagad ng ng ginawa nila, binago nila. Yung iba nag-share kung ano yung ginawa nila sa side mirror. Yung iba nagpalit ng side mirror, nag aftermarket na side mirror, then yun na, hindi na nila iniisip yung pag sumisingit sila sa sidebar, hindi. Wala na sila iniisip na ganun eh. Ako, kung nakita nyo naman yata kanina, hindi naman ako ganun mag-drive na singit-singit talaga, literal. Mahinang nilalang tayo, no? Takot tayo sa batas. Sumusunod lang tayo sa batas trapiko pagdating sa kalsada. May times na nagmamabilis tayo pero sinisigurado natin na safe, no? Maluwag kalsada, wala kang kasabay, wala kang madadamay. Yan lang naman. Diba? Laging safety, diba? Safety, yan lang lagi mong iisipin. And yun. O nga pala kaibigan, kung ako ay humingi ng o nga pala mga kaibigan, so lapit na umuwi. So mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa inyo kung nakaabot man kayo sa video na to. Sana huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman masuportahan, no, yung ganitong videos natin. Hopefully makapag-ride na tayo ng malayo, no. Hindi na kasi tayo nakapag-ride nitong mga holiday kasi unang-una dito sa Antipolo sobrang traffic, dahil yung upper Antipolo traffic na talaga doon, given the fact na ang dami na talaga na dumadayo sa Antipolo. Dito naman sa lower, yung daanan kami na sa Kogyo, daanan dito ng mga buwabiyahe papuntang Marilake, no. So technically yung holiday sa amin traffic yan, kasi talagang alam niyo naman, Marilake binibisita ng mga kapwa natin riders yan, no. Kaya wala tayong magagawa, holiday yan. Tsaka hindi atin ang kalsada para pigilan sila, na may mag-iingat lang kayo kasi delikado ang magkare-karera sa motor. Hindi sa kalsada, no, kasi gagawa talagang pangkarera yung motor diba? Yun yung nakakatakot Imagine mo naka-tie-lock tapos ibabanking mo, diba? Kaya kung kayo ba, anong klaseng mga kamote na ba yung mga unbelievable na pakiramdam nyo common sense na lang, i-comment nyo nga sa comment section. Sabay-sabay nating pag-usapan yan, no. Nakakatawa lang kasi minsan na may gumagawa nun hindi naman dapat. Anyway guys, dito na guys. So yun na lang, hanggang dito na lang. Magpapasalamat ulit ako sa iyo kapatid kung nakaabot ka man sa video na to. Thank you. Paalam.